yang reaksyon usa po yang mga panglantaw aning impeachment nga giatubang gato na sa atong Vice Presidente. Former Representative Franz Castro, ma'am, magandang gabi po. Magandang gabi, Bombo Steve, at sa inyong mga taga-subaybay dyan sa Bombo Radio. Butuan. Yes po ma'am, maraming salamat po no, sa panahon na ibinigay nyo sa amin dito sa Bombo Radio Butuan. Unang-una po ma'am, nais lang po namin kunin no, ang inyong reaksyon no, hinggil po sa impeachment complaint no, na hinaharap ngayon no, sa Vice Presidente, ma'am. Well, kanina no inaprubahan na ng Committee on Justice yung yung committee report nandoon yung committee report, nandoon yung articles of impeachment at kinunbay na. Bali naaprubahan na ito ng 55 out of 55 na members na umattend doon sa committee hearing. So ako naman ay natutuwa, no? Ako ay satisfied dahil umusad na ito. Ang next step ay sa plenary and hopefully ma-deliver ito o ma-endorse ito sa Senado. Kaya and finally, this is few steps for accountability no kay Vice President Sara Duterte. Pero para po sa inyo ma'am, kontento po ba kayo lalo na po sa naging takbo no ng pagdinig under the Committee of Chairman Committee on Justice, Representative Jerby Luistro, ma'am, lalo na po sa pagpatatakbo ng hearing, ma'am? Well, para sa akin, Bombo Steve, enough yung time na ibinigay para doon sa sinasabi nating due process. So, hindi ba nagkaroon ng isang araw in determining the substance noong mga impeachment complaints, another day for the yung form, di ba? Yung determining the form, and then yung grounds, and then nagkaroon ng 4 na hearing para dinggin yung bawat articles of impeachment. So I think time was enough no para come up with a decision for impeachment. No, nakita naman natin how systematic the chair of the committee had, 'di ba, in presiding the all committee hearings. Vice President were invited na umattend pero hindi naman siya umattend. Kahit nga yung kanyang mga abogado, ang problema lang sa kanila ay nagpe-press conference after ng mga hearing instead of attending the hearing. Nabigyan naman sila Bombo Steve ng enough time no para umattend doon sa hearing, pero they opt not to attend no for various technical reasons. Kaya tingin ko naging enough naman yung time para doon sa kanilang naging decision kanina. Yeah. Ma'am, isa po sa reaksyon no, sa kampo po ng Vice Presidente na ginawa daw po no, na fishing expedition no, itong ginawa ng Committee on Justice. Ano po ang reaksyon ninyo dito, ma'am? Well, ano ba yung fishing expedition na ginawa? Doon sa SALN? Kabilang naman ito doon sa complaint no ng complainant, both in 2 complaints na meron namang ipinakita doon at manifest naman ng isang member yung mga SALN. Kaya tingin ko hindi naman ito fishing expedition kasi karapatan naman ng committee na humingi ng verification, i-verify yung mga sinasabi sa complaint. Kaya sa tingin natin ay naging hindi naman kasi ito trial no, yung mga documents, yung mga evidence ay natural lang i-authenticate doon sa stage na yon no. Tapos yung sinasabi pa nila na fishing expedition ba yung
Kasi yung sa confidential funds, wala naman documentary evidence naman yon. Yung doon sa high crime, ano yon, video, authenticated na video ang ipinakita. So, wala naman dong fishing expedition. Kaya tingin natin ay hindi accurate yung sinasabing fishing expedition. Okay. Ma'am, pagkatapos po nang ma-finalize nila kanina at saka po ma-aprobahan diyan po sa committee, itong impeachment case, ready na po para sa pagboto diyan po sa plenary. Sa tingin niyo, ma'am, posibleng makuha po ba ang 1/3 votes para ma-impeach itong Vice Presidente based po sa iyong pananaw at naging membro po kayo ng 19th Congress? Well, sa tingin ko naman, Bombo Steve, merong kaninang 55 na bumoto dun sa committee report. Kailangan na lang natin ng another 50, or another 51 para makuha yung 106. Kaya tingin ko naman makukuha natin yung enough vote, at least 1/3, yung 106 na mga miyembro ng House of Representatives. They are 318. So tingin ko makukuha natin yung more than 1/3. Kasi yun ang pinipredict ng Makabayan na maaaring makuha based doon sa mga nakakausap na mga kongresista. Yeah, tama po pala. 55 sila kayo kanina na bumoto. Ang kulang na lang po ay 51. Kaya sa tingin natin, ma'am, kayang-kaya na makuha sa kamarahang 106 na boto, 1/3. Yes, Bombo Steve, tingin ko naman kakayanin. Kakayanin naman, 318 yan 51 na lang yung kailangan natin para ma-endorse na yan sa Senate. Yeah. Pagkatapos po, ma'am, ng botohan, pagkatapos po diyan sa Kamara, i-submit nila ang articles of impeachment diyan po sa Senate. How about, sa tingin po ninyo, ma'am, posible kaya na ang hatol ng mga senator judges ay makuha kaya nila, ma'am, yung 2/3 of votes? Well, hindi naman natin inuusgahan yung mga magiging judges, yung mga senador natin. Kailangan lang nilang maging objective, kilatisin yung mga evidences, at naghihintay ang taong bayan sa kanilang desisyon. At naghihintay ang taong bayan ng accountability. So, pabor man o hindi yung kanilang magiging desisyon sa impeachment, yun ay kanilang pananagutan sa mga taong bayan. Kaya tingin natin kapag bumulong na yung trial, makikita ng mga senador yung mga close pa yung kanilang mga pag-iisip o yung tinitignan pa yung political affiliation. Sana naman ay tignan yung mga ebidensya dahil hindi naman sila nandoon para sa Vice President. They are here, they are there sa Senado, in the Senate, to express, to voice out yung hinaing ng mga taong bayan. At gusto ng taong bayan kahit nasa mga survey ay mapanagot si Sara Duterte. Pero sa tingin po, ma'am, may sapat po bang mga ebidensya, mga witnesses ang prosecution? Well, tingin ko enough yung Bombo Steve, yung mga evidence. Kasi ilan ba yon? 4 na articles of impeachment, isa lang doon mapatunayan yung mga ebidensya at makita yung clear na pananagutan niya, ay impeach na yon. Kahit na, di ba, 4 yan. Kahit na isa lang doon, ay may impeach na siya. Halimbawa, ang pinakamatibay doon, yung high crime, yung threat, yung grave threat, So, yun, impeach na siya doon kapag napatunayan. Number 2, kung confidential funds lang, yung tungkol sa confidential funds or tungkol lang sa SALN, ay talagang talagang ma-impeach siya. At saka isa pa pala, bribery. Kaya kung titignan natin, Bombo Steve, yung 4 na yon, maraming ebidensya maraming ebidensya na ma-unearth pa yan pagdating ng trial. Sa impeachment complaint na kinahaharap ng Vice Presidente, posibleng ano po kaya, ma'am, ang maasahan nito, lalo na po sa taong bayan?
Well, I hope makukuha ng makukuha ng taong bayan yung hinihiling nila na accountability mula kay Vice President Sara Duterte. At ang kataong bayan ay nangihingi ng hustisya rin doon sa pondo na quote unquote na winaldas, 'di ba? Or nagkaroon ng anomaly. Tapos yung bribery tsaka yung yung grave threat. So tingin ko sana ay makuha ng taong bayan yung justice and accountability. Okay. Ma'am, maraming salamat po sa diskusyon natin hinggil po sa kinaharap na impeachment kay Vice Presidente. Ma'am, sa kabilang banda, hingi lang po kami ng counting reaction ninyo. Ano po ang reaksyon ninyo, ma'am, hinggil po sa nangyari? Lalo na po doon sa Tubuso, Negros Occidental na ikinasawi po, ma'am. Na ang 19 at saka ang sabi pa ng iba, yung 19 ay ang iba doon ay hindi mga full-timer, may mga civilian. Ano po ang tingin niyo doon, ma'am? Well, ang Makabayan ay nag-file na ng resolution para thoroughly ay magkaroon ng independent na investigation. So totoo yung sinabi mo, Taliwas dun sa sinasabi ng AFP na lahat daw yun ay mga combatants o mga NPA. So tingin natin ay hindi dahil maraming mga witnesses na sinasabi doon na 10 lang doon ang NPA at 9 doon ay mga civilian. Kaya kailangan kailangan talaga ay maimbestigahan 'yan at makuha yung hustisya noong mga civilian na pinatay doon sa gitna ng labanan. So hindi dapat nadadamay yung mga civilian sa tunggalian ng AFP at ng mga NPA. Kaya gusto natin magkaroon talaga ng investigation. Pero sa grupo po, ma'am, ng Makabayan, may sarili po ba kayong fact-finding na ginawa po doon sa Tubuso? Well, meron kaming kasama ng iba't ibang mga cause-oriented group. Ang CHR ay magkakaroon kami ng high level na fact-finding mission sa mga susunod na araw. Ay ibig po sabihin, ma'am, yung kasi dinala po yun nila ni Representative Rinico at saka iba pang mga kasamahan doon sa Makabayan, doon po sa House of Representatives para imbestigahan po, lalo na po sa Commission on Human Rights. Ibig po sabihin, hindi pa po sila, ma'am, nag-umpisa ng fact-finding doon? Hindi pa nagkakaroon kasi kapapasa pa lang ng resolution last week or this week pinasa yung resolution. Pero ewan ko lang kung may naganap din ng mga fact-finding locally doon sa doon sa lugar. Pero ang Makabayan kasama ang House of Representatives ay wala pa talagang ginanap na investigation. Ma'am, base po sa report na natanggap ninyo, bakit po kaya nakarating doon ang sinasabi po ninyo ng mga sibilyan, lalo na po itong mga estudyante galing UP? Ba't po sila nakarating doon, ma'am? Well, bahagi yun ng kanilang curriculum, bahagi yun ng kanilang mga activity. So sa ng mga nababasa ko, sa mga courses ng mga bata na mga nandoon at saka yung mga nagre-research sa mga magsasaka ay bahagi yan ng kanilang trabaho or ng kanilang pag-aaral. Kaya makikita natin diyan kung sa investigation kung bakit dapat hindi tinatanong bakit sila nandoon. Ang tinatanong ay bakit sila dinamay doon sa doon sa sagupaan ng NPA at saka ng AFP. Dapat nagkakaroon ng distinction ang AFP at ang NPA sa mga non-combatants, sa mga civilian. Kaya kailangan talaga ng investigation at hindi katakataka naman na nagkakaroon ng mga research, at marami nang nangyari in the past na mga nagre-research, mga nagpupunta doon sa mga rural areas, ay lahat na lang pinagkakamalan ng AFP, na mga combatant o mga NPA. Sana hindi ganon,
nagiging ano na yan nagiging normal na yung nangyayari yan. Hindi lang nangyari yan ngayon. Marami na ring beses na nangyari yan sa Negros at iba pang mga lugar sa ating Pilipinas. So kailangan matigil na. Kaya nga kami sa Makabayan, gusto namin, Bongbong Steve, na magkaroon talaga ng ng usapang pangkapayapaan between yung government ng Pilipinas at saka ng NDF, na kung saan nandoon yung NPA. Kaya gusto talaga natin na magkaroon ng just and lasting peace para hindi yung laging nagkakaroon ng sagupaan at militarism kasi wala namang nangyayari sa militarisasyon. Nadadamay lang yung mga civilian, hindi natutugunan yung root cause of armed conflict. Yeah. Ma'am, gugustuhin man natin na bubuksan uli yung peace talks pero last week lang, nagpalabas ata ma'am ng statement itong secretary ng Department of National Defense na parang ayaw na nila. O ba't kaya? Ano pa kaya ang rason at ano po ang reaksyon ninyo hinggil dito? Well, ganun talaga ang ganun talaga ang stand ng Marcos administration. Mas gusto talaga nila na gumamit ng mga dahas, gumamit ng militarisasyon as compared doon sa sinasabi natin na peace talks. Kaya well, hindi talaga magtitigil, Parang hindi matitigil ang armadong sagupaan ng AFP tsaka ng NPA kung ganyan ang mindset ng ating gobyerno, Ganyan ang mindset at hindi talaga tinutugunan ng militarism at ng mga barilan etong root cause ng kahirapan, root cause ng bakit nagkakaroon ng diskontento ang mga mamamayan sa mga probinsya, sa mga lugar na ganyan sa pamahalaan natin. Kaya dapat ay mas mabuting pinag-uusapan yan sa peace talks. Pero sa tingin niyo ma'am, may chance o may posibilidad pa kaya na posibleng mag-resume ito pong peace talk sa tingin niyo? Well, kung wala na siguro dyan si Teodoro, wala na rin siguro dyan si Marcos, Kung magkakaroon talaga ng presidente, administrasyon, na talagang isa-solve niya yung root cause of armed conflict at magiging open sila doon sa mga usapang pangkapayapaan. Parang tingin ko kay Teodoro, closed mind na yan Kasi mas militarism ang kanyang mindset. Mas militarism at katulad nga ng mga nangyayari ngayon na nagagamit yung kahit na yung US doon sa militarisasyon. Kaya talagang talagang matutuloy lang siguro yan kung meron tayong magiging presidente at secretary ng Department of Defense na talagang kikilala doon sa mga pangangailangan ng mga mamamayan na hindi nagkakaroon ng dahas. Sige. Ma'am, sa kabilang banda, last week o last day, nag-celebrate po tayo ng Labor Day at saka alam ko po na isa po kayo sa matagal na nakipaglaban lalo na po itong minimum salary ng ating mga sa diyan po sa labor sector. May mga series po ma'am, mga rally na ginawa natin. Sa tingin niyo po ma'am, naparating po ba ang mga kahilingan ninyo by this present administration para naman po mapa-increase ang sahod ng ating mga kababayan? Well, tingin ko naman nakarating yan sa administrasyon. Yung kahilingan ng ating mga manggagawa para sa 1,200 across the board. Lahat nationwide. Hindi sa NCR lang yan. Nationwide, 1,200 per day. Sa mga manggagawa, sa mga teachers naman, at least 50,000 per month ang sweldo. At saka sa mga empleyado ng gobyerno ay 36,000. Well, tingin ko naman, Bombo Steve, ay nakarating yan kay President Marcos at buong administration. Kaya lang nga, hindi pa nila tinutugunan at nahirapan silang tugunan yung mga panawagan. Dahil ngayon nga talagang krisis na ang mga manggagawa, ang mga professional, kasama yung mga teachers,
sa mataas na presyo ng mga bilihin, petroleum products at iba pa. Kaya kailangan sana ay gumawa ng paraan ang gobyerno para tugunan itong pagtaas ng sahod na hinihiling ng ating labor sector. Okay, sige, with that note, former Representative Acting Chair sa Party List, Franz Castro, ma'am, maraming salamat po ulit, no, sa oras na ibinigay niyo sa amin dito sa Radyo. Lastly, no, baka may mensahe pa po kayo, ma'am, no, na ipaparating, lalo na po sa mga nakikinig at nanonood ng ating program sa ngayon, ma'am. Well, thank you, Bombo Steve, sa pagkakataon. Kanina po, no, napanood natin yung proseso ng impeachment. Sana po tayong mga mamamayan ay manalig po tayo sa proseso, makakarating ito sa Senado at makukuha natin yung accountability at justice, no, tungkol doon sa mga pagwawaldas ng pera ng Office of the Vice President at the Vice President. Kaya sana po ay magsama-sama tayo para suportahan itong kahilingan natin, ma-impeach si Sara Duterte. Okay, with that note, Representative Franz Castro, ma'am, uli, maraming salamat po. Good evening. Thank you, Bombo Steve. Okay. Ang atong